Last week na ho ay nabuklat ko itong luma kong channel. Napaisip ako na linggo-linggo din naman ay gumagala ako at nag-i-stroll kung san-san. Bakit nga ba hindi ko pa ito i-vlog? Last 2 years din kasi ay tinry ko na itong pag-vlog sa pag-workout pero hindi ko naman na ipagpatuloy. Sa buhay ho kasi talaga pagsubok na sa atin ang diet. Ito ang mga New Year's resolution ng karamihan na hindi naman napapanindigan. Kaya ito, sisimulan ko na lang ho sa mga weekend rides. Every weekend nga ho ay mag-upload ako ng mga video sa mga gala namin at mga ganap namin. At ngayong linggo, after nga ho naming mag-church ay nag-crave ako sa pares. Pero ang gusto kong pares ay pares from Tagaytay. Kaya dumiretso na ho kami. At from Calamba, Laguna nga ho ay dito na kami dumaan sa Canlubang para naman mabilis ang biyahe. At dahil along the way din naman nga ho, ay idadaan ko na kayo dito sa Marcos Twin Mansion. Ang Marcos Twin Mansion ay isang mansyon na pag-aari ng gobyerno. Ito ay tinirahan ng dating presidenteng si Ferdinand Marcos at matatagpuan sa Barangay Casil, Cabuyao, Laguna, na nasa bahaging itaas naman po ng Matang Tubig at Canlubang Golf Country Club. Ito ay itinayo ng 1979 at natapos ng 1987. Ito ay may layo sa pagitan ng Imelda Marcos Mansion na matatagpuan naman sa People's Park in the Sky sa tuktok ng bundok sa sungay ng Tagaytay. Ito ay nasa ilalim ng Presidential Commission on Good Government. At ito na nga ho, diretso na tayo sa totoo nating pakay, ang pares from Tagaytay. At dito nga ho kami nakarating sa Smack Bulaluhan. Pero yung pangalan po nila sa Facebook page, Smack Cafe and Bar. Ilalagay ko na nga ho dito sa description ang link ng Facebook page nila. Uy, Smack Cafe, baka naman. Natuwa ko kasi talaga ako dito sa cafe na to. Sobrang accommodating po ng may-ari. Asawa nga daw niya nakaisip ng business na ito kasi siya ang marunong magluto. Napakaganda ng tanawin at tanaw na tanaw mo nga din ang Bulkang Taal sa lugar na ito. Pag nilike nyo din nga pala yung Facebook page nila at nag-send kayo ng proof na kayo ay kumain sa resto na ito, next punta nyo po ay mayroon na kayong 10% discount kapag kayo ay naka-worth 1K sa inyong bill. May referral din po pala sila na pag nag-invite kayo, ay may referral fee kayo na 10% sa kinain ng mga ni-refer nyo. Bukod dito, may sinusuportahan din silang charity kaya naman nabusog ka na, nakatulong ka pa. Sayang nga din ho at hindi kami maaga nakapunta. Nakikita daw kasi sa baba nito kapag umaga yung mga naglalaro ng mga unggoy. Sobrang lalim na sa ibaba nito, kaya pinaalalahanan kami ng may-ari na ingatan ang aming cellphone kasi kung sakaling nahulog nga po yung cellphone namin dito po sa baba na to, hindi na makukuha at ito na ang magiging pang-17 cellphone ng mga unggoy sa baba. At pares with rice nga po at halo-halo ang in-order ko. At grabe po talaga na overload yung pares at halo-halo nila. Napakaraming laman ng pares nila, so worth 130 or 150 ata yun na pares. Sobrang swak at ang dami. Good for sharing na din po kasi hindi na talaga siya mauubos kung hindi ka naman ganun kalakas kumain. At yung halo-halo nila, hindi tinipid at napakaraming sangkap. Ayun nga lang po, sa sobrang gutom ko, diretso kain ako, nakalimutan kong mag-video. Kaya itong picture na lang na to habang kumakain ang pagtiisan nyo. Ang ganda pa ng Bible verse na nasa halo-halo ko, Matthew 19:26, with God all things are possible. Highly recommended talaga itong resto na ito, lalo na sa mga vegetarian na katulad ko. Open din po sila sa gabi at nag-a-accommodate din po sila ng overnight. I-message nyo na lang po ang page para po sa mga iba pang services na ino-offer nila. Nag-stroll pa kami para magpa-picture pa sana sa mga pine trees. Sabi kasi ng kasama ko, may mga lugar daw dito na open for public na pwede kang mag-picture na maraming pine trees. Pero habang naghahanap kami, close na pala yung mga yun at parang may itatayo din na mga iba't siguro mga establishments din. Nabaganda rin naman ng pagpwestuhan ng business kasi may magandang overlooking sa Taal Volcano. Nadaanan nga din po namin itong picnic grove dito sa Tagaytay. Pero hindi na rin po kami dumaan kasi last 2 years or 3 years ata ay nakapunta na rin naman po kami dito. I-insert ko na lang dito yung mga pictures namin pero siguro nagbago na din yung
lugar kasi medyo matagal na din naman. Kasama nga namin dyan ang kaibigan kong si Jen at saka yung baby niya na sobrang cute. Nag-horseback riding pa nga dyan si LJ, sobrang lakas ng loob niya at sobrang sayang sumakay sa kabayo. Sobrang liit pa dyan ni Francen na anak ng kaibigan ko. Sayang nga lang at hindi namin sila napuntahan ngayon, kulang na kasi sa oras. Pauwi na rin kami kasi maggagabi na. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!